Yung reason kung bakit konti yung namumuhunan, maraming umaalis na mga namumuhunan, may mga nakakapagtapos na mga estudyante nating mas pinipiling sa ibang bansa magtrabaho, and eventually dalhin yung pamilya nila because of that one major reason. Isa lang yan, yung drugs na yan. Isa sa mga inaabangan kapag nung panahon ni Duterte na siya pa ang presidente is yung mga gagamitin niyang words or terms or paano niya i-deliver yung isang bagay na nagtataasan talaga yung kilay ng makakarinig. And even international news and politicians, once na si Duterte ang nagsalita, talagang yung iba dyan nanonood. And alam natin yan. Because of how he deliver and how vulgar he is and giving his statement on the matter na dinidiscuss niya. Diba? Magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. And can share your insight about this video and my content sa mga nangyayari or sa aking mga binibigyan ng opinion. So, balikan po natin ito na kung saan sinabi ni Duterte na yung kanyang mga naging chief of police sa Davao ay mga death squad. Mga death squad na malaking issue dahil nga gawa ng DDS, Davao Death Squad na yan. So, ito yung nagiging interesting kay Duterte, kaya maraming nakikinig. Maraming nagiging curious kung paano niya dinidepensa yung mga sinasabi niya. Remember, Duterte served so many times sa kanyang lugar. Naging prosecutor, diba? Naging Congress, diba? Nagturo sa mga kapulisan, mayor for how many terms, diba? Until naging presidente. So which means talagang experience-wise on handling issues na ibinabato sa kanya, masasabi nating well-trained na siya. Diba? Nasa edad niyang yan, na halos ang buong buhay niya ay sa politika, umikot, diba? Mga controversies na pinasok niya. Diba? Kaya yung mga words na dinideliver niya is double meaning actually. So it's up to you how to understand it. It's up to you how to debunk yung mga sinasabi niya. Diba? Kasi katulad niyan, sinabi niya na yung mga chief of police na duman sa kanya is membro or leader ng mga death squad. So kahit yung mga chief of police ng Davao na duman niya, syempre magugulat, ultimo si Bato. Diba? But what is behind that? Bakit niya sinabi? Diba? Yun yung importante. Yun yung dapat nating intindihin. Diba? It's not just the word. Kasi when you say death squad, alam na natin kagad na pumapatay yan mga yan. Diba? They are there to take someone's life. Diba? But how will you apply it in a different perspective? Diba? Yun yung kay Duterte. Ganun siya magsalita. Na sa unang pagkakaintindi mo, diba? If you literally or hindi mo talaga pag-iisipan, yun. Which is normal. Kahit naman sinong tao, once binanggit mo yan, yun kagad. Yung literal na meaning ang hahanapin mo. Pero, 6 years naging presidente si Duterte. Diba? And we all know, kung tayo'y nakasubaybay sa kung paano siya magsalita, we all know na mayroon siya mga binibitawang salita na yung nga, sabi na inappropriate bilang isang presidente, but wala tayong magagawa
binoto natin siya despite na alam natin na ganun siya. Di ba? Because we're looking of someone who can, di ba, lead our country to a better positions. And it so happen na concentrate doon sa war on drugs yung sa kanya dahil yun yung nakita niya. And of course, totoo naman, it's one of the major reason kung bakit konti yung namumuhunan, maraming umaalis na mga namumuhunan, may mga nakakapagtapos na mga estudyante nating mas pinipiling sa ibang bansa magtrabaho and eventually dalhin yung pamilya nila because of that one major reason. Isa lang yan, yung drugs na yan. Pero kasi, kung titingnan natin, di ba, pag talamak ang drugs, hindi ka makakahikayat ng negosyante. Di ba? Hindi ka magpapunction ng maayos. Di ba? And if drugs is involved, lagayan system is nandiyaraan lagi yan. Diba? Red tape, suhulan, diba? Padrino. So, nag-ugat lang yan sa drugs. And those are the things na pwedeng maapektuhan. And eventually, yung country na. Diba? So, sa ganung paraan natin titingnan. Ako, para sa akin. At kung ano man yung mga sinasabi ni Duterte, it's for us to debunk. At it's for us na maniwala. Pero tingnan natin kung ano yung mga parte ng mga bagay na yun na dapat nating paniwalaan at hindi. Kung totoo rin ba o hindi yung sinasabi niya. Police Director. Puro commander ng death squad yan. As if there was no existence. Trabaho ng police yan. Pati yung mama sa likod niya natawa na sinabi ng commander ng death squad dyan. Kung pakikinggan nyo lang yung sinabi niyang commander ng mga death squad dyan mga yan. So ito yung explanation niya dyan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ikaw ito, si Danaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Ilo ba pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw. So, diba? Alam nyo, kung titingnan nyo, oo. Diba? Bago naging mga commander or naging chief yan ng Davao, dumaan yan sa mababang posisyon. Diba? And, talaga napapa-encounter sila. Diba? So, lahat yan, mayroon ng mga napatayan. Aminin man nila't sa hindi yan. Meron na yan. So, they can be called a death squad na nakabase sa batas. Diba? Siguro kasi nasanay tayo na pag sinabing death squad, matik yun. They are for hire to kill. Regardless, di ba? Kung ano man yung naging kasalanan ng tao. Di ba? Hired killer sila. Private army na ang all purpose talaga is to take someone's life. Yun nga sabi ko sa inyo kung paano nyo iintindihin yung sinabi ni Duterte. Isa yan sa naging dahilan kung bakit si Duterte is kumbaga minahal
nang siya pa ay presidente. Diba? Ano dyan? Proven dyan. Ang pruweba dyan is yung kanyang rating na until bumaba siya as a president, mataas. Diba? Hindi ko sinasabi na tama yung mga ginagawa niya lahat. Oh. Diba? It's how we understand yung mga ginagawa. Paano natin inunawa, inintindi. At kung paano natin tignan yung epekto sa kabuuan ng kanyang ginagawang paglaban. So about dyan sa mga commander niya na yan, di ba? Totoo yan. Yun nga lang, may batas silang sinunod. Or, mayroon din silang hindi sinunod. Given yan. Kaya na siyempre hindi sila aamin. Opinion ko to. Opinion. Katulad na sinasabi ko, babalik tayo sa kung anong sitwasyon meron ng Pilipinas pagdating sa droga. Pagdating dyan sa mga pinagbabawal na gamot na yan. Kasi ilang laboratory na, ilang niladang shabu at ilang laboratory na ang mga gumagawa taga ibang bansa, specifically China. Sila yung may mga malalaking shabu laboratory at sila yung mga nag-ship ng mga pinagbabawal na gamot na yan, from shabu, ecstasy, and cocaine. Alam ko, may cocaine din na pumapasok. So it's how you will understand yung sinasabi niya. May mga pinatay yan, sigurado. And some, okay? Some of those maaaring hindi sumunod sa tamang proseso. Okay? Well, pwedeng palabasin na nagbibiro lang siya nung sinabi niya yan. Di ba? Pwedeng palabasin na it's just how he expressed yung katotohanan. Di ba? So, the bottom line here is, yun. Hindi maalis yun. Na yung mga yan is mayroon ding na-neutralize. Naging usap-usapan din yung neutralize niyan and negate. Negations. So, I'll try to do another topic about that one. So, dito sa sinasabi ni Duterte, di ba? Is paano mo inintindi yung sinabi niya. Di ba? Kaya nga nagtawanan sila kaya nga nag-react ng ganun nung sinabi niya na yung mga yan, naging commander ng death squad dyan Kasi totoong may pinatay ang mga yan. So, it can be considered a death squad because you're following the rules of engagement, may batas kang sinunod. Well, depende kung paano nyo inunawa, di ba? Paano nyo inintindi. But one thing for sure is meron din yang mga inutang na buhay. Dahil sa katungkulan nila yon, to protect and to serve Filipino people. Diba? Lalo na doon sa mga masasamang elemento. We're talking here of addicts, drug lords, pusher user. Okay? Kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. Pakinggan si Puy. Pakinggan si Dela Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Di ba? Death squad. Ang tawag niya sa
commander-in-chief na death squad niya. Diba? Pero, di ba? Yan is kung paano mo iintindihin. Di ba? Paano mo iintindihin? Ayan, katulad yan. Mayroon siyang ganong directives. Di ba? Encourage them to fight back. Siyempre nga naman, pag lumaban yung mga yan, napatay nila in self-defense. Diba? Dahil nasa bingit na ang buhay nila. Dahil lumaban eh. Diba? Kaya nga yan din yung lagi nilang sinasabi kasi ng laban. Diba? So, aminin naman natin sa hindi yan, naging party talaga sila. Kung yun man ang term na naintindihan ng karamihan. Kasi yun yung pinipilit sa kanya. So, ginamit niya ngayon yung salitang death squad dyan sa kanyang dyan sa mga naging commander-in-chief niya sa Davao. So, they can be considered a death squad din. But, yun nga lang. Inunahan sila. Or inuunahan sila. Kaya nila napapatay yung mga tao ngayon. Di ba? So, it's a matter of how mo iintindihin yung sinasabi ni Duterte. But, the whole concept, the whole meaning of it, alam naman natin. Hard. Diba? Hardcore siya pagdating sa mga drugs. Kaya nga, sinasabihan niya ng ganyan yung mga yan. Openly niya sinasabihan. Inaamin niya, di ba? Na-encourage them to fight back. Para nga naman, di ba? Hindi mo na ikulong, hindi mo na gastusan. Kasi nga naman, pag nakalaya pa yan, babalik lang yan sa dating gawin. Wala naman tayong death penalty. Diba? Wala naman tayong death penalty, makukulong lang yan. Ngayon, pagpasok niya sa kulungan, makakahanap pa ng mga tropa yan doon at pwede pang gamitin ng mga iskalawag na pulis yan, diba? So, bigger problem, bigger issue. Diba? So, aminin natin sa hindi, if yung mga kapulisyan, alam nila na you're beyond salvation, diba? Let's be real. Yun yung nangyayari. Yun yung totoong nangyayari. Ito po yung opinion ko, no? Hindi ko po sinasabi na tama. So, I'm just sharing my opinion based doon sa ating nakikita at nararamdaman sa bansa natin. Di ba? So, it's a matter of how we will understand kung ano man yung mga naririnig natin at nakikita natin. Pero ang totoo, ang droga sa Pilipinas is malala. So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.